So welcome po ulit dito sa Twin 88 channel. At mapapansin nyo, meron akong ilang speakers dito. Dahil madaming tanong na sinagot ko dito sa channel at doon na rin sa Facebook page. Yung isa pa nga nating viewer nagpadala ng drawing. Hindi naman actually drawing, kundi illustration ng ilan bang speaker yun. Dalawang tweeter sa isang channel, dalawang tweeter, dalawang mid-range, dalawang woofer and subwoofer. So napakadaming speaker na gusto niya ilagay sa video. Okay yan. Nagtatanong siya kung paano i-wire. No? So sinagot ko naman yun doon. Pero para mas maipakita sa inyo kung ano ang nangyayari pag nag-wire tayo ng multiple speakers. Kagaya nito, magkakaiba ang impedance nito. Itong dalawa na ito, 8 ohms, 4 ohms. Huwag na nating pansinin yung size, kasi kahit ano namang size dyan, pinag-uusapan dito yung impedance o yung ohms ng ating speaker. So, bago yun, mas maganda kung kahit basic operation ng multimeter ay may idea kayo. Mas maganda, meron kayo. So, kahit itong meter ko, hindi masyadong mahal ito. Pwede rin yung mga analog na ganito, pero mas mahirap ang gamitin para sa mga baguhan ng analog na ganito kasi pointer type. Pero sa accuracy, mas malapit ito kung digital ka tapos Bluefin brand ng iyong multimeter. Okay yon. Pero ito naman, matagal ko na itong gamit. Nagre-repair pa ako ng computer gamit ko na ito. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. So, pag-aralan nyo din, no? Medyo mag-research din kung paano. Ang gagamitin natin ngayon dito is yung pasukat ng resistance o yung ohms meter para malaman natin. So, inalis ko muna yung iba. Ang pag-usapan muna natin ay itong dalawang 8 ohms na meron ako. So, crown to. Yung laman noong aking nasa taas, yung dual na BF663. So, yun naman nakalagay BF663. So, nalimutan ko pala buksan yung isang ilaw. Eto. Sana makita. Ayan. 8 ohms. Pareho ito. Etong isa yun din. Yan, no. So gaya ng sabi ko kanina, mas magiging advantage dun sa mga nagdi-DIY pag marunong ka gumamit nito. So kasi masusukat natin yung sa speaker terminal dito. So mas maganda magsukat lalo na yung mga subwoofer na ang speaker edge ay mas malaki. So para hindi nagagalaw, mas maganda magsukat tayo nakataas na ganan. Yan, mapapansin nyo, 8 ohms. So lumalabas na 8 ohms talaga siya. Pag nagagalaw lang itong kamay ko, nababago. So itong isa, ganun din. Oops, tinamaan ko yung code. Dapat ganun din. Hindi nalapat. Yan. 7.8, 7.9, which is pag ni-round out natin is 8 ohms. Ano? So, mapansin nyo po bago-bago yung reading niya kasi yung call natin nakaka-pick up ng tunog. So, nagkakaroon ng vibration. Kung magwa-wire tayo ng dalawang 8 ohms, ang wiring topology na gagamitin natin dyan ay parallel. So, yung positive nito, i-connect mo sa positive nitong isa. Yung negative nito, i-connect mo sa negative nitong isa. At yun yung dadalhin natin doon sa terminal kung saan i-feed natin yung output ng ating amplifier. So, ipapakita ko din yung nangyayari pagka nag-series kayo or anong difference pag nag-series kayo at nag-parallel. So malalaman natin kung ano yung magiging impedance ng speaker natin.
So usually doon sa ating speaker terminal ng integrated amplifier, pati naman doon sa mga power amp, meron, pero hindi lahat ha. Meron sila ditong guide or specified impedance na gagamitin ninyo. Kasi apat nga yan. Ito yung speaker A natin. Itong apat na to. Ito yung sa speaker B natin. So, pwede mo siyang gamitin. Pero, nakalagay dito, speaker impedance A plus B. Ang dapat natin gamitin is 8 ohms and 8 ohms. So, dapat 8 ohms dito, 8 ohms dito. Kung sa B. Kung yung 8 ohms dito, 8 ohms dito. So, kung gagamitin mo siyang lahat. Kung speaker A lang, so pwede tayong gumamit. Kung ito lang yung gagamit nating apat na to, bali dalawang set ng speaker box. Pwede tayong gumamit ng 4 ohms. Kung bakit 8 ohms ang ini-specify ni manufacturer, kasi nababago yan. Pag naglagay tayo dito ng 8 ohms, naglagay tayo ng 8 ohms, ang magiging load na ng amplifier natin ay hindi na 8 ohms. Mamaya makikita natin yan. So, eto mga boss, ang inuna kong connection ay yung parallel. So, yung positive, nakadirect yan dito sa positive. Tapos yung negative, papunta sa negative nitong kabilang speaker. So, kahit saang terminal kayo dyan magkabit mamaya ng wire o magkabit ng wire. Halimbawa, dito, nagkabit ka ng wire dito, yung kabilang dulo ang papunta sa terminal natin galing doon sa amplifier output. So, ngayon, ito yung ikakabit natin doon sa speaker terminal natin o doon sa terminal, doon sa speaker box natin, galing doon sa amplifier output. Masusukat natin ngayon ito kung ano yung lalabas. Kung matatandaan nyo, 8 ohms ito. Pareho. No? So, baliktarin natin. So, nakaparallel yan. At syempre, sukatin natin ngayon. Kanina, sinukat natin yung bawat isa sa kanila, 8 ohms. So ngayon, sukatin natin kung ano na yung magiging load ng ating amplifier. At yan ang lumabas mga boss. 4.2 ohms. Pinagsama natin siya, yung dalawang speaker using parallel connection. Yung dalawang 8 ohms naging 4 ohms. Ayan o. Ayan. So, yun din yung dahilan, yung sabi ko kanina doon sa likod ng amplifier, kung bakit kailangan, kung gagamitin lahat yung speaker terminal 8 ohms, dahil babagsak sa 4 ohms or doon sa minimum ng amplifier na kaya i-handle ng amplifier ang impedance or yung ohms ng ating speaker. Ngayon mga boss, subukan natin naman pag ang connection niya ay in series. So, meron tayong puting wire. Yung positive ng isang speaker, papupuntahin natin sa negative nitong kabilang speaker. Tapos, yung dadalhin natin sa output ng ating amplifier, yung positive na dito sa kabila yung negative. Ito yung dulo niyan. Tingnan ninyo ang magiging impedance niyan, mga boss. So, positive, negative, positive. Ayan, tumaas. So, lampas na siya dun sa specified na 4 to 8 ohms. At pagka ganyang kataas ang impedance natin, parang sa trompa, hanggang 16 yata sa trompa eh. So, pangit magiging tunog dyan. So, hindi pwede ang series sa dalawang 8 ohms. Ngayon, subukan natin muna doon sa 4 ohms. So, eto ngayon mga boss, medyo hilaw pa nga yung hinang. Nahihilaw, nasa aircon kasi. So, yung positive, o yan, yung may pula. Kinonect natin yan dito, sa positive din ng kabila.
may pula din. Tapos yung negative, kinonect natin doon sa negative. So, yan, nakaparallel yan. Positive to positive, negative to negative. Kanina, doon sa 8 ohm speaker, noong tinest natin sa parallel, naging 4 ohms, yung dalawang 8 ohms. So ngayon, testingin natin ang magiging impedance ngayon nitong dalawang 4 ohms pag pinarallel natin. So yan. At yan ang lumabas. 2.4 ohms. Below doon sa minimum na kayang i-handle ng usual nating amplifier. Actually, meron naman amplifier na kayang mag-handle niyan, yung mga power amplifiers. Kayang i-handle yan 2 ohms na yan. Yung mga amplifiers ng kotse, kayang i-handle yan 2 ohms na yan. Pero pagka sa integrated natin yan gagamitin, sisirain yan yung amplifier natin. So, big no-no, hindi pwede. Hindi pwede ang parallel connection pag parehong 4 ohms ang ating speaker. So ngayon, i-series naman natin. So gaya nung kanina, gumamit ako ng puting wire. Yung positive ditong speaker na to, ayan o, medyo malabo lang. Tinawid ko papunta sa negative nitong kabilang speaker. Tapos, dito ko kumuha ng positive. Yan yung wire. At dito ko kumuha ng negative sa kabila. So, naka-series naman siya ngayon. Tingnan natin kung ano mangyayari doon sa dalawang 4 ohms pag naka-series. At ayan ang nakuha nating resistance. So, nasa 8 ohms. Okay lang yung 0.3 na yan. Hindi yan masyadong detrimental o yung sobrang makaka-apekto doon sa ating amplifier. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng dalawang 4 ohms na speaker. Magkaiba lang ng wiring topology. Yung gagamitin natin na pag-wiring noong speaker. Pwede tayong gumamit ng dalawang 8 ohms. Pero ang tanong, papaano ko ang isang 8 ohms at saka isang 8 ohms at saka isang 4 ohms. So eto nakaparallel yung ating 8 ohms and 4 ohms speaker. Tingnan natin yung actual na impedance na makukuha natin. Uy, 2.9 ulit. Uy, 2.9. Dito sa kabila, baka naman may naglulus. Yap, 3.0 talaga. So, hindi sa lahat ng case nangyayari to. Kaya nga sabi ko kanina, advantage pag meron tayo nito. Dahil dati may kinabit ako na magkaibang impedance, pero nakakuha ako ng 4.5 5 ohms, yung isa nga mas mataas pa sa 5 ohms. So this time yan, 3 ohms yung nakukuha natin. Baliktarin ko nga, baka ito ay naiipit ng coil, ay ang cone. Yep, ganun talaga. May mga cases na ganito na 4 and 8 ohms. May nakabit na ako dati na nakakuha kami ng 5 ohms. So kaya kanina inulit ko na mas maganda marunong kayong gumamit nito. So sa parallel, below tayo doon sa 4 ohms. Tingnan natin pagkagagawin natin series to. At i-test natin. So dito ka magpo-point sa negative nito at sa positive nito. At yun na nga. Kakuha tayo ng 11 ohms. So labas pa rin tayo doon sa 4 to 8 ohms. Kaya yung mix match ng speaker, minsan delikado talaga yan sa ating audio system. So sa video natin ngayon, nakita natin kung anong nangyayari, kung anong epekto
sa pag-wiring natin sa different style or different topology nga noong ating pag-wiring. So, hindi basta makabit na lang natin yung speaker dahil depende rin yung sa kakayanan ng ating mga amplifiers. Posible kasi na makasira tayo pag pamali-mali, ano. Doon sa comment ng isa nating viewer na nasa FB, nag-comment sa FB. Advice ko kasi may gusto niya subwoofer, may subwoofer pa eh. Pwede yon, gawin mo yung connection na yun, 2 8 ohms halimbawa o 2 4 ohms alinman doon yung choice mo or ano speaker na may meron ka. Pag 8 ohms, iparallel mo, pagka 4 ohms, i-series mo. Pero yung sa subwoofer mo, kailangan kasi doon, amplified na yung subwoofer mo, may separate amplifier para doon sa subwoofer. Pagka isinama pa natin yon sa bigat ng load na gusto mo mangyari, kasi meron dalawa yung mid-range, dalawa yung, actually overpower yung mid at saka high mo eh. Pag malakas ang wattage nun, baka matakpan yung base mo nun, ano. So, maggagawa ako ng part 2 dahil medyo mahaba-haba na ang ating video. Sa susunod, ang ating titingnan kung nakaka-apekto ba yung mid-range at yung tweeter sa impedance natin sa speaker. Medyo mahaba-haba na kasi i-edit ko at limited naman yung time natin. So, sa part 2, tingnan natin kung makaka-apekto yung pagkabit natin ng mid-range at tweeter dito sa mga woofers natin o sa impedance ng speaker system natin. So, abangan nyo yun. At doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, kung nagustuhan mo ang video na ito at hindi ka pa subscriber dito sa channel na ito, consider nyo po na mag-subscribe. So, hanggang dito na lang muna at abangan nyo yung part 2. Yeah, yeah.